SITS2A, and in this video, papakita ko kung paano i-install yung file services and gawin yung nasa instruction for OS C9. So, for the instruction, yung una is create a public folder with read and write permissions. Tapos yung user niya is all files except dito, exe.com.bb.bbs. So, yung pangalawa is bb.net na folder. Then, read write din yung permission na all users. Then, yung files is .zip and .rar lang yung included. So, sa C_programs na folder, so, lahat ng folder na yan, gagawin natin yan. Meron siyang read-write permissions, then all users. Tapos yung included lang na file is .c and .cpp. So, yung fourth is yung surname nyo and section. So, full control yung permissions niya. Tapos yung users is yung domain user. Tapos yung included files .dwg or drawing, .ppt, .docs, .rar, pdf, cpp, and c. Sa fifth naman is gagawa tayo ng photo_male tsaka photo_female na folder. Read-write din yung permissions, then yung users base siya sa gender ng user kasi nga male and female. So yung included file naman is .png, GIF, and JPEG. So for the introduction, so ano nga ba yung file services? File services in operating systems refer to the functionality and protocols that enable users and applications to access and manipulate files stored on storage devices such as hard drives, solid-state drives, network attached storage, or yung NAS or cloud storage. So, na-explain naman na dyan na yung file services, inaalaw niya yung users and application na ma-access at manipulate yung file na nakalagay dun sa storage. So, para ma-install, ito yung unang step. So, ito yung installation. Una is, pupunta ka sa server manager and i-click niyo yung add rows. Ito yung add rows. Ito yung add rows. Ito yung rows. Then, add rows. Ito yung add rows. Then, the next step is, i-check nyo yung file services or kung kapag mag-install kayo ng kung ano yung i-install nyo dyan. Pero in our case, file services. So, eto. Next is, check role services needed to install for file services. So, ang needed natin dyan is eto. Yung mga yan. So, kung kailangan nyo naman netong 2003 file services, and yung mga nasa yan, pwede nyo siyang i-check. So, sa atin, ito lang. Next. Kapag kinlik nyo yung next, ito yung window na lalabas. So, create a DFS namespace. So, dito naman, default lang siya, namespace 1. Kaya, i-click nyo lang ulit yung next. Pagka next nyo, makikita nyo to. Enable nyo lang yung Windows Server 2008 mode. And then, click nyo ulit yung next. Set as default. Then, may volumes doon na local disk. Default lang din yun. Then, click nyo ulit yung next. Tapos, makikita nyo to parang summary or details. Then, install. Pag na-install nyo, lalabas to. Installation succeeded. So, after that, gagawin na natin yung nasa requirements or nasa instruction. So, ang nakalagay doon is mag-create ng public na folder, bb.net, C_programs, surname, then section, best ITS2A, then photo male, photo female. Yan. Open nyo yung C or yung disk na C. Then, dun nyo siya i-create. After that, click nyo yung start. Then, puntahan nyo na yung file server users manager.
And click nyo yun para ma-open. Tapos, pagka-open nyo ng File Server Resource Manager, merong lalabas na ganito. And File Server, Quota Management, File Screening, Storage Report, Classification, File Management, Task. Ang gagawin is, pupunta dun sa File Screening Management, then makikita nyo tong tatlo, File Screens, Templates, and Groups. I-click nyo yung File Groups. Yan. Mag-create kayo ng file group dito sa properties ng file group. So, punta kayo sa properties, then file group name, files to include, and exclude. So, magbe-base kayo dun sa requirements na binigay. So, ayan. Set file group name based on the given instructions. So, yung given instruction na una is yung public. So, nagawin natin siya public. Files to include, lalagay nyo lang dyan all. Tapos yung exclude, kung ano yung dapat i-exclude nakalagay sa instruction. Then, next is right-click File Screen Templates and click Create File Screen Template. Ito. Right-click nyo tong File Screen Templates, tapos click nyo tong, lalabas tong, parang menu. Then, click nyo tong Create File Screen Template. Pagka-click nyo yun, makikita nyo to. Ayan. So, meron ding name ulit. Template name naman siya. So, public din yung ilalagay natin. Then, i-check nyo yung public. So, okay. After that, you will share the folders to users. So, para ma-share yun, punta kayo sa Server Manager. Double-click File Services and click on Share and Storage Management. So, eto siya. Double-click nyo itong File Services para lumabas itong sub-menus. So, makikita nyo itong Share and Storage Management. Yan, i-click nyo yan. Pagka-click nyo, ayan, click Provision Share. Pagka-click nyo yan, lalabas itong na to, panel na to. Tapos, mayroon dito sa gilid, ayan, nakalagay, Provision Share. So, click nyo yan, then mapupunta kayo dito. Ayan, shared folder location. Ayan. So, yung dito sa pag-create ng file groups, gagawin niya sa lahat ng folder. So, nilagay ko lang dito is public. Pero, syempre, gagawin natin sa lahat ng nasa instruction. So, gagawin mo din yung yung VB.NET, C programs, and yung files to include and exclude. So, saan na tayo? Ayan, dito. Click yung provision share. Tapos kapag ka-click nyo, lalabas to. Ayan. Specify nyo lang yung location and then ilalagay nyo dito kung anong folder. So, yung ginawa natin is yung public, diba? Kasi nasa number 1 pa lang tayo. So, yung public na folder na ginawa natin, yung ilalagay natin dito. Next is pagka next nyo yun, mapupunta sa dito sa share protocols, then i-check nyo lang yung SNB and NFS. So, next, dito naman mapupunta sa SMB settings. Default lang yan, then click next. Pagka next, mapupunta naman siya sa SMB permissions. Since yung una nating, yung number 1, yung public, meron siyang read-write permission. So, i-click natin itong third na radio button. Ayan, administrators have full control, or all other users and groups have only read access and write access. So, click next again. Then, itong mga susunod, yung NFS, authentication and permissions, na i-next nyo lang din. After that, apply quota and set it to 100 MB limit. Next is, then apply file screen and choose public folder. So, a-apply nyo to, apply yung file screen. Diba? Pag-apply nyo ng quota, apply nyo yung file screen, then i-choose nyo yung public folder. So, i-choose nyo siya dito. Yan, dito.
Next. Yan. After that, nasa review na. So, re-review nyo lang yung settings, details, and saka nyo i-create. So, kapag na-create nyo, ito lalabas. Success. You have successfully completed the provision share for the wizard. So, sa VB.NET and C programs, same lang yung process, kagaya ng ginawa kanina doon sa public. Ang babaguhin na lang is yung files included and excluded, and then yung folder, which is yung VB.NET and C programs. So, next is sa Carrion BSITS2A or yung surname din yung section. So, for this, yung step 5, iba siya sa previous process. Since yung etong users, iba yung permission niya. So, balikan natin kung ano yung permission. Ayan. Yung permission niya, full control. Full control, tapos yung users niya is yung domain user. So, kita tayo doon. Kailangan full control yung permission niya. Yan. Ito, click users. Yung kapag nagawa niyo na yung hanggang sa SMB settings, sa SMB permission, yung pang-apat na radio button yung pipindutin, which is yung users and groups have custom share permissions. So, i-click nyo yung permission na button, then lalabas to wizard. So, ang gagawin nyo, i-check nyo yung checkbox ng etong tatlo, full control, change, read, then apply. Tapos, after that, add kayo ng group or username. So, add nyo dyan. And add nyo to, kunwari ito, Diana. Then, okay. Tapos, i-remove nyo yung everyone. Apply. Tapos, okay. Then, review ulit. At saka nyo i-create kapag okay na. So, sa sa photo underscore male and photo underscore female, meron kailangan mong gumawa ng group sa domain users. Tapos, mag-a-add ka ng users sa group na yon. So, syempre, i-add mo users is based dun sa gender nila. So, for photo underscore male, kailangan mga lalaki, then mga babae dun sa female. So, gagawa ka, right-click mo lang yung users, punta ka sa users dito, tapos right-click mo, tapos new, tapos group, or add, tapos group. Tapos, pag nagawa nyo na yung group, punta kayo sa users, then yung properties niya. So, gagawin mo siyang member of. So, kapag wala pa, mag-add kayo. Click nyo to, add, tas member of. Tas, i-click nyo yung group na ginawa natin, yung male and female. So, for this, so, ginawa ko naman, yan, si Miko, nilagay ko siya sa male na group, si KN sa female. So, okay na lang yan. You can now proceed to share folder location. Repeat the process of the public and carry on BSIT. And, yun, tapos na. So, ang gagawin is, yung process ng netong dalawa yung pagsasamahin. So, parang yung ginawa lang din natin dito kanina. So, ayan, share. Yung folder location, NTFS permissions, share protocol. Yes, ayun. Gagawin nyo lang din ulit to. Okay. Ayan. Dito, yung permission niya is i-click nyo rin yung full control, change, tsaka read. Tapos, yung the rest is same lang din. So, eto, makikita nyo kapag nagawa nyo na lahat, may naka-check dito sa gilid, quota, file script. Tapos, nandito siya sa protocol NFS. Ibig sabihin siya ito yung mga naka-share na folders. So,
That's all for this video. Thank you.